Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? At palakpakan din natin ang mga mothers ngayon. This is the Mother's Day. Hallelujah. Happy Mother's Day po sa lahat. So, yung nakita po natin sa video, maaaring yung iba po ay wala doon. Pagpasensyahan nyo na po at dahil ginather po yung sa FB, no? Yung mga picture doon, kung hindi po nakita yung picture, ay malamang po ay hindi napasama doon. So, pasensya na po, yung hindi napasama. So, pero, para po sa mga mother, this is your day, no? Of course, this is the day that the Lord has made. Pero ginawa po ng Panginoong Diyos itong araw na ito na special para po sa mga nanay. Kaya po palakpakan natin ang mga nanay, ang mga bayaning nanay. Praise God, no? And today, welcome to the house of the Lord. If we are in the house of the Lord, the presence of God is here. Amen? Kaya kasama po natin ang ating Panginoon sa service na ito. Naniniwala po ba tayo? Amen? Praise God. Welcome to Church of God, General Trias. Now, today, gusto ko pong batiin ulit ang Happy Mother's Day ang mga nanay. Ang mga nanay na nagsasakripisyo ng buhay nila, ng maraming bagay para sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya dahil out of her love. No? Dahil sa pagmamahal. Tama po ba mga nanay? Amen. Amen. No? Marami bang nanay dito? Hindi po ba itaas ang kamay ng mga nanay? Wow! Salamat sa inyong pagdalo. Salamat po sa pagmamahal ng mga nanay. And alam niyo po, today, gusto kong, dahil ito ay Mother's Day, gusto ko munang i-share sa inyo, no, patungkol po sa isang nanay na naging bahagi po ng aking buhay. Ayan po. Siyempre po, yung aking mama, no? Yan po ang aking ina. 21 years ago, siya po ay pumanaw, na kay Lord na siya, and marami po akong naalala sa kanya. Unang naalala ko siya sa kanya is she is a very strict mother, no? Alam niyo po, nung panahon namin, ang aking mga kapatid, nung kami po maliliit, takot po kami sa kanya. Kasi pagka kami po ay nagkamali, pagka kami ay naging pasaway, ay katapat pong pamalo yun. Alam niyo ba yun? At masakit po mamalo ang nanay namin. Pero alam niyo po, despite na siya ay stricto, marami po akong natutunan sa kanya. No? Yung kanyang way of discipline ay hanggang sa ngayon ay yun po yung baon-baon ko na marami po akong natutunan sa buhay, no? Dahil sa kanyang pagiging strict mother. Pero hindi lang po siya strict mother ang naalala ko sa kanya. Siya po ay, alam niyo po ba yung nanay ko ay para sa kanya, ako na yata ang pinakapoging bata ng araw. Mag-aaway sila nang magsasabing pangit ako. Gusto nga niya ako mag-artista, no? Hindi naman ako bagay mag-artista, di ba? Pero para sa kanya daw, ako daw ay pinaka-cute. Naniniwala ba kayo doon? O ha? Magsabi ng totoo. Kasi nanay ko, di nagsasabi ng totoo. So, yan po ang mother ko, no? Nung ako po ay binata pa, basta't Mother's Day, single pa ako, naalala ko lagi yung mother ko. And siyempre, nung ako ay nagkaroon na ng asawa, at nagkaroon na ako ng mga anak, naalala ko pa rin ng mother ko, of course, dahil kung hindi po dahil sa nanay ko, she was used by God as an instrument para po ako ay mag-exist. Tama po ba? No? Hindi naman ako magiging tao kung hindi ginamit ng Diyos ang aking nanay para ako ay isilang sa mundo. Kaya nung ako po ay naging magulang na, no? Meron akong naalala naman na mother. No? Pero bago po ako magpatuloy, pagpakumindin niyo po, no? Pwede po ba ako makiusap na pwede po ba pakisilent po yung cellphone natin? Pwede po ba, no? Para po tayo po ay mas makafocus po, no? Sa ating Word of God. Amen ba tayo doon?
Amen. Yan. Mas maganda kasi tayo naka-focus po sa Word of God. Huh? Now, to continue, alam niyo po, ngayon po, no, nasabi ko na ako ay tatay na, no, ako po ay mayroon ng mga anak. Meron po akong naaalala pa bukod sa nanay ko as pag Mother's Day. Ito po ay walang iba, hindi po iyan makikita niyo sa picture na yan. Yan po yung aking esposa. Yan po ang aking wife, no? Na mother of 3, no? Ako po ay bilang kanyang asawa, ako po ay nalulugod sa kanya at ako po ay nagpapasalamat sa aking asawa bilang siya po ay ilaw ng aming tahanan. Wow, ayun po siya sa dulo, nakatago. Ngayon po, kami po ay mayroong 3 magagandang mga anak. Ayan, so kami po ay pinagpala ng 3 anak, no? At syempre po, yan po ay ginamit din si Lord, ginamit ni Lord si Sister Merlin as the mother ng 3 naming mga anak. Yan. Alam niyo po, sabi ko nga kanina umaga, paggising niya, no? Kasi yan ay alam niyo po, laging hawak niya agad pag umaga ay walis, no? Walis siya, naglilinis ng bahay, no? Para po siya hindi mapakali pag hindi maglilinis ng bahay. Sabi ko sa kanya, isang pala, sabi ko na lang magbawalis. Huwag ka muna, relax ka muna, day off mo ngayon. Sabi ko sa kanya, Mother's Day ngayon, pwede ba huwag ka muna magtrabaho? Ay, hindi pwede, kailangan ako maglinis. Wala siyang tiwala sa paglilinis ko. So, salamat po, no? Salamat sa Diyos dahil binigyan ako ng ganyang pamilya, no? Praise the Lord. Now, today po, since tayo po ay nasa Mother's Day, no? Salamat sa Panginoon dahil hindi ito magiging possible kung hindi po dahil sa Kanya. At ang mensahe po natin ngayon na manggagaling sa Word of God is also about mother. Alam niyo po ba? Ang mababasa po natin character sa Bible is unnamed. Wala pong pangalan siya sa Bible, pero makikita natin dito ang isang ina, no? Na merong faith sa Diyos, no? At hindi lang po faith. Ipinakita po niya dito yung faith niya with action. No? With action. Hindi lang sinabi niya na siya ay sumasampalataya o nagtitiwala sa Diyos. Mayroon po siyang ginawa. At doon ipinakita niya ang tunay na faith niya sa Diyos. Kaya po ang title po ng ating sermon for today is Faith in Action. Sabihin nga po natin yan, Faith in Action. Ang subtitle po niya ay A Mother's Sacrificial Love. Sandali po tayo manalangin. Hallelujah. Panginoon namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Napakabuti mo, Panginoon. Thank you for all that you have done. Salamat, Panginoon, sa mga ginagawa mo, Lord God. We believe, Lord, that today ay nandito ka, kasama ka namin sa lugar na ito, kung saan, Panginoon, kumikilos ang iyong banal na Espiritu. Umagalaw ka, Panginoon, and through your words, Panginoon, you will touch lives. You will touch hearts. Thank you for everything, Panginoon, na iyong ginagawa. Even kung aming breath, Panginoon, ang aming hininga ay pinagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon. Dahil ginising mo pa kami muli sa araw na ito. O Lord, sa bawat buhay, Panginoon, sa bawat araw ng buhay namin, ang ibig sabihin nito ay mayroon kaming pag-asa. Thank you, God. Thank you, God, for your goodness. Salamat sa pag-ibig mo. At nawa, Panginoon, ay maranasan pa namin, Panginoon, lalo ang iyong presensya sa umagang ito, Panginoon, as we do this service, Panginoon, na itinataas. Wala kami ibang itinataas kung hindi ikaw lang. And praise you, Lord. This we pray in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Hallelujah. Praise God. Now, faith in action. No? Ano nga ba ang pananampalataya? Kapag daw ang pananampalataya ay walang gawa,
ito po ay hindi natin masasabing talagang pananampalataya. So, in James 2, verse 17, sinasabi ko dito, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Ang pananampalatayang walang gawa, ang pananampalatayang walang aksyon, ay patay. Kaya kung sinasabi po natin na tayo ay nananampalataya, meron tayong faith sa God, we have to do something, no? Na kaya natin ginagawa ito is out of faith. No? Hindi po yung sabihin natin na tayo po ay nananampalataya, pero in the end, ay nawawalan din tayo ng pag-asa. No? Nangihina tayo. If we have faith, dapat po we should be strong. Because God, we believe that God is with us. Amen? Kaya po sa araw na ito, ang ating pong makikita sa story is about a widow in Zarephath. No? Siya po ay isang balo, babaeng balo. No? I believe na some of you here ay widow. No? I know you can relate to this story. Siya po ay isang widow na mayroong isang anak at siya po ay mahirap na tao. No? But before that, before we continue to the story of the widow in Zarephath, no? Gusto ko po nang dalhin kayo sa umpisa paano po ito nangyari. No? If you can remember kung sino po nakarinig ng preaching mo dito, about 2 years ago, I preached about Elijah, the prophet sent by God to Israel, doon po sa kingdom ni King Ahab. No? But because during that time, ay si Ahab at ang kanyang asawa na si Jezebel ay pinopromote nila yung idolatry, yung pagsamba sa Diyos-Diyusan. No? And because of that, no, ang Diyos ay nagkaroon ng galit, no, sa ginagawa ng mga tao noon, ay ang Diyos ay nagbigay ng drought, tagtuyok. No? Ibig sabihin po, walang tubig. At yun ay maglalas ng 3 taon, 3 years and a half, 3 years and 6 months. At ito po ang ginawa ni Elijah, inutusan ng Diyos Elijah to go to King Ahab para sabihin po ito, no? Para i-announce na magkakaroon ng drought na ganito at hindi magkakaroon ng ulan, sabi niya, hanggat hindi ko sinasabi. Ibig sabihin, through Elijah, the God will speak to him. Mangyayari lang na uulan kapag sinabi na ng Diyos. At dahil doon, nagalit itong sila Jezebel at Ahab, kaya si Elijah ay gusto ipapatay nila. So ang ginawa ng Panginoon, si Elijah ay binigyan niya ng instruction to go to the brook of Cherith. No? At doon siya nag-stay, kung saan siya pinakain doon ng mga ravens, no? At ang kanyang iniinom ay doon sa brook, no? Doon sa lawa, no? Doon siya umiinom. Pero dumating din ang panahon na natuyuan din yung tubig doon sa brook, kaya po, siya po ay binigyan ng instruction ng Diyos na lumipat sa Zarephath. Yan. So ito na po yung story. No? Then the Lord said to Elijah, go and live in the village of Zarephath, near the city of Sidon. I have instructed a widow there to feed you. Ito po yung malinaw na sinabi ng Diyos kay Elijah. Pumunta ka doon sa lugar na yon at meron doon, mamimit mo yung isang widow na siya ang magsusustain ng pagkain. Sa widow pa. No? Alam niyo po ba ang widow nung araw, pagka ang babae kasi noon, hindi sila nagtatrabaho. No? Kapag sila ay may asawa, they are fully dependent to their husbands. No? Kaya pagka namatayan sila ng asawa, kahit na sila ay may mga anak, talaga pong naghihirap ang mga widow noon dahil ang mga babae po hindi nagtatrabaho. No? During that time. Kaya po itong widow na ito, na sinasabi ng Diyos na pupuntahan ni Elijah, talaga pong hindi na mahirap, kundi napakahirap na babae po ito.
Continue po natin. So he went to Zarephath. As he had arrived at the gates of the village, he saw a widow gathering sticks, namumulot ng mga kahoy. And he asked her, "Would you please bring me a little water in a cup?" Nauuhaw na kasi si Elijah. As she was going to get it, he called to her, "Bring me a bite of bread too." No? Hindi lang po tubig, humihingi pa ng tinapay si Elijah. At ito po ang sagot, no? Ang sagot ng babae, but she said, "I swear by the Lord your God, I don't have a single piece of bread in the house. And I have only a handful of flour in the jar and a little cooking oil in the bottom of the jug." No? Natin kung gano'ng kakunti yun, ha? I was just gathering a few sticks to cook this last meal, and then my son and I will die. So, ibig sabihin, yung pagkain yun palang pagsasaluhan nila ng kanyang anak, maaaring yun na ang huli nilang pagkain. Kaya sabi niya, pagkatapos nito, pwede mamatay na kami. No? And, sabi pa rin ni Elijah said to her, "Don't be afraid." Sabihin nga po natin, don't be afraid. Don't be afraid. Huwag kang matakot. Go ahead and do just what you've said, but make a little bread for me first. Wow. No? Unahin mo pa rin akong bigyan ng tinapay. Despite na sinabi na ng babae kay Elijah, wala na akong matitirang pagkain para sa amin, sabi pa rin ni Elijah, huwag kang matakot. Kasi ganun po yung tiwala ni Elijah sa Diyos. No? And then, use what's left to prepare a meal for yourself and your son. Now, continue natin, for this is what the Lord, the God of Israel says, there will always be flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord sends rain and the crops grow again. So, sinasabi po dito na hindi po mauubusan ng flour at ng oil, itong babaeng ito, hanggang sa dumating ang ulan. Hanggang sa ipabagsak ng Diyos muli ang ulan. No? And, so she did. Ganatan mo So she did as Elijah said. Sumunod pa rin ang babae, and she and Elijah and her family continued to eat for many days. There was always enough. Look at this. There was always enough flour, olive oil left in the containers, just as the Lord had promised through Elijah. Kanina, ang sabi ng babae, wala na akong natitirang flour para gawing tinapay at gapatak na lang yung oil. No? Pero dahil nagtiwala yung babaeng palo sa Diyos, sa pangako ng Diyos na kailanman hindi kita pagkukulangin hanggang may drought pa, hanggang magpadala ko ng ulan. At yan nga po ang nangyari. Sinabi po dito na for many days, nakakain si Elijah na nakitira sa kanila at pati yung family o yung anak ng babae at siya. Hindi po sila nagluto. Praise the Lord. Ganun po mag-sustain ang Diyos kapag tayo po ay pagsampalataya sa Kanya. Pero, sabi nga dito, faith is tested. Faith is tested, strengthened, and rewarded through actions. No? Pinagpapala ang mayroong pagsampalataya sa Diyos, sinusubukan, pinalalakas, at ito po ay nagkakaroon ng reward kapag ang faith pala natin ay mayroong katapat na pagkilos o ng action. Katulad po ng ginawa ng babaeng palo na ito. No? Pero alam niyo po, no? But faith does not mean a life without challenges. Sabi natin, mayroon naman akong pananampalataya. Pero asahan niyo po, hindi po, pag sinabing may pananampalataya ka, wala nang dadating na pagsubok sa iyo. Hindi po ibig sabihin ito na wala ka nang daranasing hirap. Hindi po ibig sabihin ito na wala ka nang mararanasang pighati. No? Faith does not mean a life without challenges. At ito nga po ang nangyari dito sa babaeng balo na ito. Now, continue po natin sa verse 17. Sometime later, the woman's son, yung kaisa-isa niyang anak, got sick or became sick.
He grew worse and worse, and finally, he died. Then she said to Elijah, "O man of God, what have you done to me? Have you come here to point out my sins and kill my son?" Nagdamdamin mo ba dahil kaisa-isa na lang yung anak yun? Paano siya? Wala na siyang asawa. Ibig sabihin, siguro, inaasahan na lang niya yung kanyang anak. Pag lumaki, yun ang mag-aamon sa kanya sa hirap. Pero namatay na. Diba? Kaya sabi ko ng babae, ikaw, man of God, dumating ka ba dito para ipamuhat sa akin ang aking mga dating kasalanan? Namamatay ang anak ko dahil ganyan ako, nagkasala ako. Hindi natin sinabi dito kung anong klaseng kasalanan, yung kasalanan ng babae, pero sinasabi niya, "If you come here to point out my sins, ang mamatay ang aking anak." Mga mothers, gano'ng kasakit kaya kung ikaw ang makaranas nito? Diba? Now, but Elijah replied, sabi ko ni Elijah, "Give me your son." And he took the child's body from her arms, carried him upstairs to the room, where he was staying. Doon si Elijah nakastay sa taas, doon niya dinala yung bata, hiniga niya doon, sa higaan. And then Elijah cried out to the Lord, "Oh Lord my God, why have you brought tragedy to this widow, who has opened her home to me, causing her son to die?" Bakit nga ba, Lord? Bakit napakabuti nitong babaeng ito sa akin? Tinanggap ako dito, pinakain ako, tapos mamamatayan siya ng anak. And he stretched himself out over the child 3 times, cried out to the Lord, "Oh my Lord, oh Lord my God, please let this child's life return to him." Sige na po, Panginoon, buhayin mo muli itong batang ito. Sige na po, Panginoon, 3 beses po nang hiniling ang cry niya sa Panginoon na mabuhay itong batang ito. Then the Lord heard Elijah's prayer. How? And the life of the child returned and he revived. Can you imagine that? Namatay yung bata, hindi na humihinga, pero narinig daw ng Diyos ang iyak ni Elijah, and this boy revived. And then Elijah brought him down from the upper room and gave him to his mother. "Look," he said, "your son is alive." Then the woman told Elijah, "Now I know for sure that you are the man of God and that the Lord truly speaks to you." Nakita po natin dito, na ang isang babae nito, ang babae nito ay parang nawalan na naman siya ng hope. Although siya ay naging nanagana dahil hindi siya pinabayaan ng Diyos sa kanilang pagkain sa araw-araw, pero nung mamatay ang kaisa-isa niyang anak, talaga naman siya po ay talagang naging devastated. Siya po ay talagang naging devastated. Sobrang nadurog ang kanyang puso. Kaya nga po, ano po ba ang matututunan natin sa kwentong ito, nitong widow mother na ito? Mayroon tayong maititake home, mayroon tayong maititake away. Kasi hindi po tayo nandito para wala po tayong matututunan. At salamat sa Panginoon because every message that comes from Him ay meron po siyang paalala para sa ating lahat. And our takeaways for today will be faith. Faith in an acronym form. Now, ano po yung unang word na ating matututunan? Follow God's instruction. Pwede po ba natin basahin na sabay-sabay? Follow God's instruction. Yes. Elijah obeyed God's direction. Punta muna tayo kay Elijah bago po doon sa babaeng widow. Elijah obeyed God's direction to go to Zarephath, even when it seemed unlikely that a widow could provide to him. Alam niyo po, siyempre po ang widow na ito ay hindi lang mahirap. Hirap na hirap. Nakita niyo po, namumulot siya ng sticks. Ibig sabihin, kahit stick, wala siya sa bahay. Ang pagkain na yun na lang. Yung araw na dumating si Elijah, yun na lang. Ang meron siya, tapos sasabihin pa ni Elijah, pakainin mo naman ako. Unahin mo. Pero, alam niyo po, bago pa
Elijah, binigyan siya ng instruction ng Diyos, ito ang puntahan mo. Sa tingin niyo ba kung ikaw si Elijah, maniniwala ka ba na kaya kang pakainin ng ganitong babae? Ng ganito kahirap na widow? Pero dahil marunong sumunod si Elijah, he followed the instructions of God, siya po ay sumunod, no? He trust God. Kaya nga po, sabi ko dito, trust God's guidance, even when it doesn't make sense. His plans always leads to provisions and purpose. Paano kaya tayo makaka-relate sa buhay natin tungkol dyan? No, the trust God's guidance. Magtiwala tayo daw sa gabay ng Panginoon even when it doesn't make sense. Minsan siguro sa buhay natin, nangyayari sa atin, yung nandun tayo sa isang sitwasyon na parang sinasabi ko na, talaga ba, Lord? Ito ba talaga ang leading mo sa akin? For example, kung ikaw ay nasa isang trabaho, no? Na tingin mo ay para namang hindi maganda yung trabaho nyo. What do I mean with that? Ito ba trabaho ito? Talaga ba enough ito para masustain ang pangangailangan ng pamilya ko? Dito ba ako ba ay lalago sa trabaho ito? Bakit ang mga tao kasama ko dito parang nakakainis lahat? Diba? Bakit parang ang hirap-hirap naman? Ito ba talaga ang trabaho para sa akin? Diba? O nandun ka sa sitwasyon na bakit kaya parang hindi naman ako dapat dito tumira? Bakit dito ako nakatira sa lugar na ito na nakakainis ang mga kapitbahay ko? Diba? No? Hindi naman maganda itong lugar ito. Bakit ako nandito? Because sinasabi ko dito, His plans always lead to provisions and purpose. No? Maniwala ka na kahit na hindi, it doesn't make sense to you. Bakit ka nandyan sa sitwasyon na yan? Magtiwala ka dahil ang Diyos ay may purpose sa'yo. Amen? May purpose ang Diyos sa'yo kung bakit ka nandyan sa iyong sitwasyon, kahit kaya ka nandyan sa estado mo yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may purpose ang Diyos sa'yo. May purpose ang Diyos sa'yo. Yeah, may purpose ang Diyos sa'yo. Now, next is act in obedience. Sabihin nga po natin, act in obedience. Act in obedience. Act in obedience. Ibig sabihin po, tayo po ay kikilos ng mayroong pagsunod sa Diyos. The widow obeyed Elijah's request to make bread first, despite her fear of running out of food. No, ngayon po, pupunta tayo dun sa widow. Paano sumunod itong widow nito? Despite sa kanyang kalagayan, na walang-wala na siya, hirap na siya. Pero sinabi ni Elijah sa kanya, bigyan mo ako ng pagkain. Sumunod yung babae. Doon pa lang sa sinabi ni Elijah na bigyan mo ako ng tubig, sumunod na agad siya. Doon pa lang yung babae, sinabi ni Elijah, bigyan mo na rin ako ng tinapay. Pero despite na wala na siyang matitira sa kanya, sa kanilang anak, no? Sabi nga niya, maaaring mamatay na kami after this meal. Pero bakit kaya sumunod pa rin yung babae kay Elijah? Dahil naniwala siya na si Elijah ay man of God. Si Elijah ay, ang bawat salitang sinasabi ni Elijah ay galing sa Diyos. Siya po ay sumunod. Kahit na hindi sa tingin niya ay hindi niya kakayanin. But because of her obedience to God, ginawa po niya ito. Sabi po dyan, it requires stepping out in faith. Huh? Kahit na sa tingin mo ay imposible, para namang hindi ito pwede, hindi ito posible. Pero dahil you are stepping out in faith, ginagawa mo ito. When we trust God, He meets our needs in unexpected ways. No? Maraming bagay, no, na hindi natin inaasahan na dadating sa iyo. Tama po ba? No? When we trust Him, He meets our needs in unexpected ways. Sino sa inyo dito ang mayroong dating hinihiling sa Panginoon na parang hindi ko naman na makakamit? Di ba? Parang hindi naman mangyayari. Parang hindi ito bibigay ng Diyos. Pero ngayon, balik-balikan mo, hindi ba binigay na sa iyo ng Panginoon? Amen? Hindi ba pinagpala ka na ni Lord? Amen? Marami kang dating naging problema, kapatid. Marami kang pinagdaanan na sakripisyo. Marami kang dinaan ng struggle sa buhay. I don't believe na hindi tayo dumanas ng problema, hindi tayo dumanas ng kahirapan.
Pero look at you now. Nandyan ka pa rin. Buhay ka. At natanggap mo na ang pagpapala ng Diyos. Amen? Yes, because He meets our needs in an unexpected ways. Kung minsan kahit hindi mo inaasahan na doon ka pala pagpapalain ng Diyos, doon ka na pagpapalain ng Diyos. Magugulat ka na lang. No? Na, wow, ito na yung hinihintay ko. Binigay na ng Panginoon sa akin. Glory to God. And increase your trust in God. Sabihin nga po natin yung pangatlong yan. Increase your trust in God. Increase your trust in God. God miraculously provided flour and oil for the widow and her son, proving that He sustains those who rely on Him. No? Kung hindi ba naniwala itong babae ito kay Elijah na yung kakaunting flour mo niyan ay hindi yan mauubos, no? Pinaniwalaan ng babaeng ito, yung sinabi ni Elijah, proving that He sustains those who rely on Him. No? Yung mga tao daw na nagtitiwala sa Diyos, no? Ay hindi pagkukulangin ng Diyos. Amen? Kahit na ang sitwasyon mo ngayon, kapatid, ay parang wala nang kapag-apag-asa. Kung ano yung meron ka, parang wala na. No, naranasan nyo na ba yun na lang meron ka, yun pa ang nawala sa iyo. Pero naniniwala ka ba na ibabalik ng Diyos sa iyo na siksik, liglig at umaapaw na pagpapala? Hindi ba ngayon ay yung nawala sa iyo dati, pag binalik ng Diyos sa iyo, sobra-sobra pa? Nawalan ka dati ng trabaho, pero ngayon meron ka. O hindi ka ba nagkatrabaho ulit, meron ka ngayon ikinabubuhay. Hindi ba't yan ay pagpapala ng Panginoon sa atin? Praise the Lord. Dati meron kang karamdaman, ngayon ay pinagaling ka ng Diyos. Amen? So, ang sabi po dyan, increase your trust in God. No? Pagyabungin pa natin ang pagtitiwala natin sa Diyos. Na naniniwala tayo na mayroong Diyos na hindi tayo kailanman iiwan, hindi tayo pababayaran. Hallelujah. When facing scarcity or uncertainty, trust God. Ulitin nga po natin yan, trust God. Trust God. Trust God will provide what you need in ways beyond your imagination. Yung mga bagay na parang imposible, no? Hindi mo inaakala, no? Hindi mo inaakala na kayang i-provide ng Diyos sa iyo yan. Nangyari na ba sa inyo na talagang walang-wala ka na? Wala ka nang madukot. Yung sadsad ka na talaga, yung dapang-dapa ka na. Yung halos lahat ng tao, nalapitan mo na. Pero walang nakatulong sa iyo. Tinawag mo na lahat ng Bombay. Nakabaon-baon ka na. Pero wala pa rin. Nangyari na ba sa atin yun? Na para bang lalo kang nangangailangan, lalong dumadami yung problema mo. No? Pero nagkugulat na lang tayo, beyond our imagination, magugulat ka, bukas solve na yung problema mo. Amen? Ngayon, sasabihin mo, naku, kailangan ko bukas bayaran ng kuryente ko. Naku, isasabay pa, naubusan na rin ng LPG. Diba? Tapos sabi ng anak ko, mag-i-enroll na daw siya. Eh, wala nga akong pera. Magugulat ka miraculously. No? Beyond your imagination, susustain ng Diyos sa'yo. Amen? Nangyari na ba sa atin yan? Nangyari na sa atin yan, no? Isasabihin natin, parang banana eh. Paano kaya kami bukas? Diba? Pero magugulat ka. Oh, bukas meron dadating na blessing sa'yo. Beyond your imagination. Minsan, ina-expect mo, kukunti lang. Pero dadating sa'yo, sobra-sobra pa. No? Kaya mo pa pamigay. Wow! Praise God. Wow. So, yun po ang sinasabi dito, when facing scarcity or uncertainty, trust God. Trust God will provide what you need. No? Naniniwala ba tayo na alam ng Diyos ang pangangailangan natin? Amen. Kasi minsan ang ibang tao hindi alam yung pangangailangan natin. No? Kaya kung minsan hindi natin
sila masisisi kung bakit hindi nila tayo kaya matulungan agad. Dahil hindi nila tayo naiintindihan. Pero kung meron mang nakakaintindi sa atin, kung meron mang isang nakakaintindi ng pangangailangan natin, walang iba yan kung hindi ang Diyos. Amen? Na laging nakatingin ang mga mata sa atin. Hallelujah. And next is take care of others. Ulitin natin yan. Take care of others. No? Tayo ay magmalasakit o magpahal sa ating kapwa. Yan. So, ano po ang sinasabi dyan? No? Even in difficult times, be willing to help others. God blesses those who give selflessly. Nakita natin yung babaeng balo. Kahit siya hirap na, no? Difficult ang situation na. Hindi niya alam paano pa sila mabubuhay ng anak niya. Pero nang dumating itong mama na itong matanda na si Elijah, nadurog ang puso niya. Nagkaroon siya ng compassion. Nagkaroon siya ng malasakit. Naalala niya yung hirap ng tao yun. Kahit na siya ay mahirap, gusto pa rin niyang tumulong. Dumating na ba sa ating point ng buhay na kung minsan kahit na ikaw ay walang-wala na, pero dahil mahal mo yung tao, gusto mo pa rin siyang tulungan. Even the last drop na ng meron ka, gusto mo pa rin ibigay sa kanya. I can relate this to mothers. No? Since this is a Mother's Day. Sabi nga sa kasabihan, no? Ang magulang daw, hindi lang po nanay, no? Ang maging tatay. Yung isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa anak. Amen? Alam niyo po, no? Let me explain this to you. No? Ang mga nanay, maraming sakripisyo mga nanay. Hindi po ako nanay, pero meron akong nanay, at ang asawa ko ay isang nanay, kaya po naunawaan ko ang maging isang nanay. No? Marami siyang sakripisyo, kaya huwag nating sasabihin, no, mga anak, huwag nating sasabihin, wala naman yung ginagawa si nanay, wala naman yan sa trabaho, sa bahay lang yan, naglilinis lang yan, nagluluto. No? No? Let us acknowledge the mothers. Kung minsan, kahit ngayon na lang ang pera niya, no, para lang masustain ang kailangan ng anak niya sa pag-aaral, para lang maging masaya yung anak niya, no? Ibibigay pa niya yun. Tama ba mga nanay? No? Minsan kahit si nanay ang nangangailangan ng gamot, pag nagkasakit ang kanyang anak at yun na lang ang kanyang pambili, hindi baling wag na lang siya para doon na lang sa anak niya. Tama po ba? No? Hindi baling hindi na lang siya makabili ng kanyang makeup, hindi baling hindi na lang siya makabili ng maganda niyang damit. Basta lang maibigay na lang niya yung natitira niyang pera para sa anak niya, para maging masaya ang anak niya. No? Even fathers, no, mga asawa, huwag po natin isipin na tayo lang mga lalaki ang mahalaga sa tahanan dahil tayo yung nagtatrabaho. Hindi man natin sila nakikita kung tayo ay nasa trabaho, pero ang mga asawa natin, hindi natin nakikita ang ginagawa niya. Magmula umalis ka ng bahay hanggang sa pag-uwi mo, hindi mo alam kung ano yung ginagawa ng nanay sa buong maghapon na yun. Tama po ba? Lalo na yung mga nanay na mayroon pang mga maliliit na anak. No? Karga yung bata habang nagluluto. Pag natulog ang bata, maglalaba. Pagkatapos maglaba, maglilinis. Tama po ba mga nanay? No? Hindi lang yun. Meron pang mga working mothers. Sino po mga working mother dito? Diba? Kahit nag-work kayo, diba? Yung natitirang oras nyo para sana magpahinga. Spend mo pa yun para
anak mo sa pamilya mo. Kaya mga anak, huwag mo sabihin, si pastor naman sinusunod mo naman. Ang mga anak, paalala lang po, mahalin natin ang mga nanay natin. Amen. Nasabi niyo na ba ngayon sa araw na to, nasabi mo na ba sa nanay mo, Ma, Happy Mother's Day. Ma, I love you. Nakiss mo na ba nanay mo? Kahit wala kang regalo, sabihin mo lang, Ma, I love you. Napakalaking regalo na po yun para sa nanay. Amen ba? O, nakangiti yung mga nanay. Kahit naman sa tatay, ganyan din. Babawi tayo mga tatay next month. Father's Day naman. Diba? So, kaya no, mga anak, huwag kayong magagalit. Pagka minsan, no, masungit si nanay, diba? Minsan, sabi mo, nanay ko naman, dagdag ng dagdag. Nanay ko naman, saway na saway. No? Nadagdayan nanay ko. No? Alam niyo po, kailangan po gano'n ng mga nanay kasi mahal kayo. Kasi gusto niya mapagpunti kayo. Pagkabay, inuutusan ka ng nanay mo, siyempre gusto ng nanay mo para mag-save ka habang bata ka. Kapag ikaw naman ang naging nanay, no? Matuto ka na sa buhay. Amen? Diba? So, ganun po yun, no? Mga anak. Sana po, ako po ay produkto din. Isa rin naman akong anak, no? Dati naiinis ako sa nanay ko kasi madaldal, no? Pero alam nyo, nare-realize ko nung matanda na ako, no? Madami pa lang natutunan ako sa nanay. Promise. Oo po yun, no? At namimiss ko rin ang nanay ko sa araw. Amen? Yan. So, atin pong mahalin ang ating mga ina. Lalo-lalo na po, Mother's Day. Palakpakan po natin ang continue po tayo. Hope in God's power. Sabihin nga po natin yan, hope in God's power. Hope in God's power. Yeah, hope in God's power. Alam niyo po, no, yung widow, no, namatayan ng anak. This widow got very devastated. Na-question niya si Elijah. Diba, tinanong niya, bakit dumating ka lang dito, namatay ang anak mo? Lumagay tayo sa sitwasyon ng babae, paano niya? Wala siyang asawa na, namatay na ang kanyang asawa, wala na siyang pagkukunan ng resources, meron siyang isang anak, na kahit mahirap siya, itinataguyod niya, nagsasacrifice siya para sa anak niya. Bakit? Mahal na yung anak niya at hindi lang yun. Bakit itong anak ko na to, paglaki nito, ito mag-aamon sa akin sa hirap? Tama ba? Pero dumating, suddenly, biglang nawala yung anak niya, namatay. Gaano kasakit po yun? Gaano kasakit yun? Mahirap ka na nga. Wala ka pang asawa. Wala ka pang anak. Namatay ka ng anak. No? Hirap ka na. Wala kang katuwang. Ang tanging pag-asa mo na lang na magiging katuwang mo yung anak mo. Bata pa, namatay na. Paano ka na kayo? Diba? Pero alam mo, ang sabi ng Diyos, hope in God's power. Kaya nga po nung binuhay ng Diyos, no, itong batang ito, isang pagpapatunay, no, na mayroong kapangyarihan ng Diyos beyond our imagination. Hindi natin kayang gawin yun. Pinapatunay lang ng Diyos dito na kaya kong gawin ang imposible para sa inyo. Amen? Sinong tao ang kayang magbalik ng buhay ng isang taong namatay? Diyos lang po ang kaya naman. Amen? Pinatunayan lamang dito ng Diyos na ang pag-asa nyo ay ako lamang. Kung walang-wala ka ng pag-asa, kapatid, kung sa sitwasyon mo ngayon, sa tingin mo ay walang-wala ka ng pag-asa, mayroong Diyos na magbibigay ng pag-asa sa iyo. Amen. Amen. Hallelujah. Mayroong Diyos na magbibigay ng pag-asa sa iyo. Ngayon pa lang, claim it. Nabibigay na ng Diyos yan sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. A hope in God's power. Sabi ko dyan, this will be my last
point. Even in moments of deep sorrow and loss, never lose hope. Kahit na doon sa moment na nandun ka sa deep sorrow, sobrang lumbay, sobrang lungkot mo na, sobrang dapa ka na, ang tingin mo ay wala ka ng kakampi, broken na ang relationship, you think na hindi na masosolve ang relationship mo, mabubulit. Nalos mo ang job mo, o bumagsak ang negosyo mo, yung kabuhayan mo. No? Deep sorrow, pero ang sabi ng Panginoon, never lose hope. Kaya nga, di ba, nakita ninyo itong babaeng ito, umiyak na. Sinisingan niya si Elijah. Sabi niya, bakit ganyan? No? Binabalik-balikan mo ba ang kasalanan ko kaya kabayaran buhay ng isa-isa kong anak? Pero dininig ng Diyos ang kanyang daing. No? Ibinalik ng Diyos sa kanya ang mahal na mahal niyang anak. Maybe somebody here, no? Merong nawala sa iyo. Maring nawalan ka ng mahal sa buhay. Maring nawalan ka ng napakamahal mong trabaho. Maring nawalan ka ng kaibigan. Maring nawala yung magandang relationship mo sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang. Pero sinasabi ng Panginoon, never lose hope. Never lose hope. May pag-asa ka, babalik ko yan sa iyo. Amen? Amen? Babalik ko yan sa iyo. Katulad ng ginawa ng Diyos na ibinalik niya yung anak ng babaeng balo na ito sa kanya. Kaya kapatid, wala tayong ibang aasahan kung hindi ang ating Panginoon. Because nothing is impossible to God. Amen? My last slide is in Hebrews 11, verse 6. And it is impossible to please God without faith. No? It is impossible to please God without faith. Anyone who wants to follow Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. No? Sino ang gusto nating i-please? Ang Diyos. Amen? Para ma-please natin ng Diyos, kailangan maniwala tayo that God exists. Amen? Do you believe that God exists? Amen. Amen. Maybe hindi natin siya nakikita. Tama? Hindi naman natin nakikita talaga physically yung God. But He exists. But He exists. And He rewards those who sincerely seek Him. Patuloy natin hanapin ang Diyos sa buhay nito. Kahit na tayo ay may mga problema, kahit na tayo ay may mga suliranin, sana, bilang mga Kristiyano, una nating hanapin ang Diyos. Maaaring hindi kayang ibigay ng tao sa atin ang ating mga pangangailangan o ang ating mismong mga sarili. Sa kahirapan, sa sakit, sa karamdaman, sa pagdaramdam natin. Sana ang lagi natin unang maisip ang Diyos. No? Ang Diyos agad. Seek Him sincerely. Tayo po ba ay nananalangin sa Panginoon pa? Amen? Kapag tayo ay mayroong mga kailangan, ang Diyos ba ang una natin iniisip? Ang Diyos ba ang ating unang nilalapitan? Tinatawag? Hinahanap ba natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin? Kung tayo ay parang lapang-lapa na, kung tayo ay parang wala nang kakampi. Kaya po,
sa araw na ito, no? Pwede bang isipin po natin na mayroon tayong Diyos na laging kasama na katulad po ng ginawa ng Gideon. She never lose faith in God sa kabila ng kanyang mga nararanasan sa buhay. Now, on this special day, no, para po sa mga mothers, this Mother's Day, may you feel the warmth of gratitude, of appreciation, no? Knowing that your labor of love is deeply valued. So, mga nanay, no? May you be surrounded by joy, strength, and the sweet reminder that your love has shaped lives and inspired hearts. Happy Mother's Day to sa inyo. Palakpakan. Praise God. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Mga mothers, this is your day. This is the day that the Lord has made. At ginawa ng Diyos itong araw na ito para sa celebration ng kanyang mga creation ng mga wonderful mothers. Okay? Kaya po, habang po tayo ay maawit, can I invite every mother na pumunta po dito? All the mothers. No? Dito po sa harap. Bata, matandang nanay, basta ikaw ay may anak. You are a mother. Can you come forward? And we will pray for you. All the mothers. Hallelujah. After we sing this song, we will pray. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.